Ang salita ng Diyos ay tanglaw ng ating buhay. Kapag isinabuhay natin ito, tayo mismo ay magiging liwanag sa ating kapwa, magiging mapanagutan at naglilingkod sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay radiate. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kung kayo matagal lang sumusubaybay, nanonood, nakikinig, o kaya naman first time dito sa Word of the Day at nakita nyo nakakatulong, nagustuhan po ninyo, please, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-follow, or mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. At sana po, makaisa ko kayo sa mission na ito, sa media evangelization and online mission sa pamamagitan ng pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay tinatanglawan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay, ay siyang liwanag natin na tatanglaw sa ating paglalakbay. Sa madilim na buhay, sa mahirap na buhay, we need a light. Sabi nga, di ba, your word is a lamp unto my feet, no? And a light to my path. Ito'y tanglaw natin. Kasi kung wala tayong liwanag, kung walang tanglaw sa buhay natin, tayo mangangapa sa dilim. And it is not easy to live in the world. Minsan makukonfuse tayo, minsan malilin lang tayo, minsan madaraya tayo, minsan paghihinaan tayo, minsan madarapa tayo dahil sa madilim na buhay sa mundong ito. At napakahalaga ng liwanag. And Jesus is our light. Kaya nga, sabi nga, Jesus is the sun that never sets. Sabi sa Bible, no? Siya yung araw na hindi lumulubog. At tayo, ang bawat isang Kristiyano, ang bawat simbahan, ay parang buwan that we absorb the light of Christ. At napakahalaga that we also radiate the light of Jesus to others. Yan yung salita ng Diyos. Kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos na ating liwanag, yan ay si Jesus. Tayo mismo, no, parang buwan, ay magsisilbing liwanag sa madilim na mundo na siyang tatanglaw sa iba para hindi mahulog sa bangin ng kamatayan, sa kasalanan, at para hindi mauwi sa kawalang pag-asa sa buhay. And that is why you and me, all of us, are very important in the mission of Christ by becoming light of the world. Kaya nga sabi rito sa ating gospel, napakahalaga na tayo kapag nagsindi ng ilaw, kinakailangan itong ilagay sa ibabaw ng patungan para magsilbing liwanag sa buong silid. Hindi dapat itinatago ang ilaw. Kaya nga mga kapatid, sabi rito, tayo dapat, no? Kung tayo ay nakinabang, kung tayo ay nakinig, tayo mismo magiging liwanag sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng hindi lang puro salita. Of course, we can share our life, we can share the enlightenment that we experience. We can guide other people by giving advice. We can be a light by means of leading them, coaching them, guiding them, and leading them to Jesus, to God, to the church, to the Word of God. We can do that. Pero alam niyo, napakahalaga yung halimbawa, the good example. By means of becoming a good example to others, we radiate the light of Christ. Sabi nga, action speaks louder than words, no? Yung kilos natin, yung pakikitungo natin, yung pang-araw-araw nating buhay is the greatest teaching
that we can give to other people. Kaya nga, ito yung isang napakalaking hamon mga kapatid. Sabi dun, walang sekretong hindi mabubunyan. Makikita yon. Sabi nga, kung anong laman ng dibdib siya ang bukan ng bibig. At hindi lang yon, siya yung makikita sa ating kilos. Kaya mahahayag kung tayo ba'y nasa liwanag na o hindi pa. Tingnan niyo yung buhay niyo. Kayo ba'y ang buhay ay puro para sa sarili pa rin? Ang buhay ba ninyo ay ang iniisip niyo palagi ay para sa sariling kapakanan pa rin? O kayo ba'y lumalabas na sa iyong sarili, nagmamalasakit, naglilingkod, nakikipagkapwa-tao? Tingnan nyo, ilan ang kaibigan nyo? Kung iisa lang yung kaibigan mo, dadalawa o wala kang kaibigan, magandang tanungin mo yung sarili mo. What is wrong with me? Kasi makikita po sa ating sarili, makikita sa ating pakikipagkapwa-tao, kung tayo ba ay nabago na ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo ay binabago araw-araw ng salita ng Diyos. Kaya nga po meron tayong word of the day. Alam niyo po, hindi po ganun kadali na araw-araw ay mag-record ng video, mag-reflect. Minsan, hindi ko na rin alam kung ano sasabihin ko, but I have to do this kasi sabi niyo, natutulungan kayo ng word of the day. And I am grateful. I am indebted to you. Bakit ginagawa natin ito? Para tayo, hindi lang po kayo ako rin natutulungan po ng salita ng Diyos. At nasasaktan din minsan sa mga sinasabi ko at naaapektuhan din sa mga salita ng Diyos na isinishare ko po sa inyo. Lahat tayo, we need to be transformed. We need to be changed by the Word of God. At dalhin tayo nito sa paglilingkod, sa pakikipagkapwa, sa pagtutulungan, sa pagdadamayan. Ito yung buhay Kristiyano. Huwag nating sarilinin ang ating pagiging regalo. Huwag nating sarilinin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ito sa ating kapwa. Hindi lang sa salita, kundi pati sa ating gawa. Maglingkod, tumulong, magbahagi, magmahal, magpatawad, umunawa. Sa pamamagitan nito, you are sharing, you are living, you are a witness of the Word of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, liwanagan mo ang aming buhay at nawa kami rin ay maging liwanag, maging tanglaw sa aming kapwa sa pamamagitan ng aming salita at ng aming mabubuting gawa. Amen. Pagpalain po kayo at palaging ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.